Kamusta po? Ako po si Dr. Jose Ercidicer Reyes, isang espesyalista sa kalusugan ng mga nakatatanda at sa kalusugan ng kalalakihan. Sa loob ng mahigit 3 dekada, inilaan ko po ang aking karera sa pagtulong sa mga senior citizen na tulad ninyo na harapin ang mga pagbabago dala ng pagtanda na nakatuon sa pagpapanatili ng sigla, kumpiyansa at intimasya. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay hindi lamang opinyon. Ito po ay nakaugat sa tunay na agham at maaaring lubos na magpabago sa inyong karanasan sa mga susunod na taon. Ito po ay isang mahalagang usapan tungkol sa isang bagay na madalas iniiwasan ng marami sa sandaling huminto kayo sa pakikipagtalik sa katandaan. Ang inyong katawan ay maaaring magsimulang manghina sa isip, damdamin at pisikal. Hindi lamang po ang pagnanasa ang nawawala. Maaaring humina ang inyong puso, pumalya ang inyong memorya, at bumagsak ang inyong kumpiyansa. Ito po ay isang tahimik na epidemya na madalas hindi natutugunan hanggang sa huli na ang lahat. Karamihan po sa mga tao ay naniniwala na ang pagkawala ng interes sa pakikipagtalik ay natural na bahagi lamang ng pagtanda. Isa po iyang mapanganib na alamat. Kapag nawala ang sexual na aktibidad, 5 seryosong problema ang madalas na dahan-dahan tahimik at masakit na pumapasok. Sa talakayang ito, matututunan ninyo kung ano talaga ang nangyayari sa inyong utak, puso, mga hormone, at maging sa haba ng inyong buhay kapag huminto kayo sa pakikipagtalik sa inyong mga ginintuang taon. Ngunit higit sa lahat, ipapakita ko po sa inyo ang mga simple at natural na paraan para muling pag-alabin ang intimasya ng ligtas sa anumang edad. Ang pangatlong kahihinatnan sa listahang ito ay labis na nakapipinsala sa emosyon, kaya't maraming nakatatanda ang tahimik na nagdurusa sa loob ng maraming taon at bihira itong banggitin ng mga doktor. Ngunit ako po tatalakayin ko ito. Simulan na po natin. Bago po tayo sumisid sa mga kaalamang ito na maaaring magpabago ng buhay, siguraduhin po ninyong pindutin ang subscribe button at itap ang bell para hindi ninyo mapalampas ang anumang tip sa kalusugan na maaaring magprotekta sa inyong katawan, isip at relasyon habang kayo ay tumatanda. Kung ito po ay tumatatak sa inyo, i-type ang opo sa comments. Kung hindi naman po, i-type ang hindi at ipaalam ninyo sa akin kung paano pa ako makapagsisilbi ng mas mahusay sa inyo. Magsimula po tayo sa una at marahil pinakanapapabayaang kahihinatnan ng pagtigil sa intimasya sa inyong mga huling taon. Ang inyong mga hormone ay nagsisimulang bumaba ng mas mabilis kaysa sa nararapat, at yan po ay nagdudulot ng sunod-sunod na reaksyon na nakakaapekto sa inyong buong katawan. Paghina ng hormone na nagpapabilis ng pagtanda. Nakita ko na po ito ng napakaraming beses sa aking praktika. Isang lalaki na nasa mga huling taon ng kanyang edad, 60, o isang babae na nasa mga unang taon ng kanyang edad, 70, ang darating na nagrereklamo ng pagkapagod, pagiging makakalimutin, brain fog, pagkawala ng kalamnan, at mababang disposisyon. Iniisip po nila na ito'y dahil lamang sa pagtanda, hindi maiiwasan, hindi magagamot. Ngunit kapag tinanong ko po sila tungkol sa kanilang intimasya o buhay sexual, yumuyuko sila natitigilan
at tahimik na nagsasabing, matagal-tagal na rin po. Ang hindi po nila namamalayan ay ang paghinto sa sexual na aktibidad ay maaaring magdulot ng biglaang pagbagsak ng mga hormone sa katawan at doon po nagsisimulang lumitaw ang tunay na halaga nito. Habang tayo po ay tumatanda, natural na bumababa ang antas ng testosterone at estrogen. Hindi po iyan lihim. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay nakakatulong ang regular na sexual na aktibidad para pabagalin ang pagbaba na iyon. Pinapanatili nito ang sirkulasyon ng mahahalagang hormone na iyon, pinapanatili ang balanse at sigla. Kapag tuluyang huminto ang pakikipagtalik, bumabagsak ang suportang hormonal na iyon. At hindi lamang po ito nakakaapekto sa silid tulugan. Nagsisimulang magbago ang inyong katawan sa mga paraang maaaring nakakatakot. Maaari kayong mas mabilis na mawalan ng kalamnan, maaaring humina ang inyong mga buto, at maaaring magsimulang lumaylay ang inyong balat. Bumaba ang enerhiya, nawawala ang motibasyon. Kahit ang mga simpleng gawain ay nagsisimulang parang mas mabigat. Ngunit hindi lamang po ito pisikal. Ang mababang testosterone o estrogen ay maaaring mag-trigger ng seryosong pabago-bagong mood pagkabalisa at maging depresyon. Maaari ninyong maramdaman na kayo'y hindi na napapansin hindi lamang ng iba kundi pati na rin ng inyong sarili. At para sa maraming nakatatanda, doon po sila nagsisimulang huminto sa pamumuhay at nagsisimula na lamang umiral. Ang panganib po dito ay hindi lamang sa kung ano ang inyong nararamdaman. Ito po ay sa kung ano ang ginagawa ng pagbagsak ng hormonal na ito sa inyong pangmatagalang kalusugan. Ang mga hormonal imbalance ay iniugnay sa mas mataas na panganib ng sakit sa puso, mga metabolic disorder, at mas mabilis na paghina ng pag-iisip. Hindi lamang po ito tungkol sa pakikipagtalik. Ito po ay tungkol sa pagtanda ng mas mabilis kaysa sa nararapat at pagbabayad nito gamit ang inyong lakas, inyong kalayaan, at sa ilang kaso, inyong buhay. At ang pinakamasaklap, nangyayari po ito ng paunti-unti, madalas hindi ninyo napapansin hanggang sa ito'y kumapit na. Kaya't ang pag-unawa rito ngayon at pagkilos ay mas mahalaga kaysa dati. Ngunit simula pa lamang po ito dahil ang pangalawang kahihinatnan ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong katawan. Nagsisimula itong baguhin kung paano gumagana ang inyong utak, at ang nangyayari roon ay maaaring ikagulat ninyo. Kung nandito pa po kayo at tumatatak sa inyo ang mensaheng ito, i-type lamang po ang numerong 1 sa comments para malaman kong kasama ko pa kayo, nakikinig, nagmumuni-muni, at handa ng magpatuloy. Ngayon, tingnan po natin ng mas malapitan ang pangalawang makapangyarihang kahihinatnan na kailangan ninyong malaman. Paghina ng pag-iisip at pagkawala ng memorya. Naaalala ko po ang isang pasyente na nagngangalang Mang Lito, 72 anyos, matalas ang isip sa halos buong buhay niya. Nagpatakbo siya ng sariling negosyo, mahilig sa crossword puzzles, at parang bakal ang memorya. Ngunit sa loob ng ilang taon, may nagbago. Nagsimula siyang makalimot ng mga pangalan, magwala ng mga gamit, nahihirapang sumunod sa usapan.
Nag-aalala ang kanyang asawa. Nang tanungin ko tungkol sa kanyang kalusugan, lahat ay tila normal hanggang sa mapunta kami sa kanyang buhay sexual. Matagal na po kaming hindi nagtatalik, mahina niyang sabi. Siguro po pinabayaan na lang namin ang bahaging iyon ng aming buhay. Iniisip po ng karamihan na ang pakikipagtalik ay pisikal lamang, ngunit malayong malayo po iyan sa katotohanan. Ang sexual na aktibidad ay may direktang papel sa kalusugan ng utak. Kapag kayo po ay pisikal na intimo, naglalabas ang inyong utak ng halo-halong makapangyarihang neurochemicals dopamine, oxytocin, at serotonin na nagtataguyod ng focus, nagbabawas ng stress, at nagpapabuti ng paggana ng memorya. Ang regular na sexual na koneksyon ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa utak, sumusuporta sa aktibidad ng mga ugat sa utak, at pinapanatiling matalas ang mga proseso ng pag-iisip. Kapag nawala ang stimulasyong iyon, tahimik na nagdurusa ang utak. Malaki po ang halaga ng pagkawala nito. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga nakatatanda na hindi aktibo sa sexual ay may mas mataas na panganib ng paghina ng pag-iisip, kabilang ang pagkawala ng memorya at maging demensya. Maaari kayong magsimulang makalimot ng mga pamilyar na mukha, mawala ang inyong iniisip sa kalagitnaan ng pangungusap, o makaramdam ng pagkaulap ng isip sa halos araw-araw. Sa paglipas ng panahon, maaari kayong huminto sa pakikisalamuha dahil masyadong mabigat ang pagkadismaya at kahihiyan, at ang pag-iisa na iyon ay lalo lamang nagpapabilis ng paghina. Ngunit heto po ang mas nagpapapanganib dito: karamihan sa mga tao ay hindi kailanman pinag-uugnay ang mga bagay na ito. Sinisisi nila ang edad, genetika, o simpleng pagtanda, hindi namamalayan na isang mahalagang bahagi ng kalusugan ng kanilang utak ang tahimik na nawala nang huminto sila sa pagiging pisikal na intimo. Hindi po ito tungkol sa pakikipagtalik para lamang magtalik. Ito po ay tungkol sa pag-iingat sa pinakamahalagang bahagi ng kung sino kayo, ang inyong isip, inyong mga alaala, inyong pagkakakilanlan. At habang nakakatakot ang pagkawala ng linaw ng isip, ang susunod na mangyayari ay maaaring mas mapangwasak pa, dahil ang pangatlong kahihinatnan ay hindi lamang sumasagi sa inyong isip o katawan. Umaabot ito ng malalim sa inyong emosyonal na kaibuturan at nagbabanta sa isang bagay na kailangan ng bawat tao: ang pakiramdam na minamahal, ninanais, at tunay na konektado. Depresyon, kalungkutan, at pagkawala ng halaga sa sarili. Naririnig ko pa rin po ang boses ni Aling Nena, isang 28 anyos na byuda, na minsang umupo sa aking harapan, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata habang bumubulong. Sa tingin ko po, wala nang humipo sa akin sa loob ng mahigit 5 taon. Minsan, iniisip ko kung umiiral pa ba ako. Ang sandaling iyon ay nanatili sa akin mula noon, dahil sa likod ng bawat pagkuha ng presyon ng dugo o pagsusuri ng kolesterol, madalas mayroong isang bagay na mas malalim at mas mahirap sukatin: ang sakit ng emosyonal na pag-iisa. Kapag nawawala ang sexual na intimasya, bihirang ang katawan lamang ang hindi nagagalaw.
nagsisimula na ring manghina ang puso. Humihinto kayo sa pakiramdam na ninanais nakikita o pinahahalagahan. At para sa maraming nakatatanda, ito po ay nagiging isang tahimik na krisis. Maaaring napapaligiran pa rin kayo ng mga tao, pamilya, kaibigan, kahit na isang matagal ng asawa, ngunit pakiramdam ninyo ay nag-iisa kayo ng lubusan. Ang intimasya ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalik. Ito po ay tungkol sa pagiging malapit, tawanan, haplos, at ang malalim na pangangailangan ng tao na makaramdam na ninanais. Malaki po ang kapalit ng pagbabaliwala sa bahaging ito ng inyong buhay. Ang depresyon ay hindi laging nagpapakita bilang kalungkutan. Minsan, ito'y talamak na pagkapagod, kawalan ng gana sa pagkain, o pakiramdam na wala ng anumang mahalaga. Nawawalan kayo ng motibasyon na alagaan ang inyong sarili, bumababa ang tingin ninyo sa inyong sarili, nagsisimula kayong makaramdam na pabigat kayo sa halip na isang taong may mga pagnanasa, pangarap at dignidad. At nakalulungkot, maraming nakatatanda ang nagdurusa sa emosyonal na pagkasirang ito ng tahimik dahil walang gustong pag-usapan ang intimasya pagkatapos ng edad espanta. Ngunit ang katahimikang iyon ay may kapalit, at ang kapalit na iyon ay ang mismong pakiramdam ninyo ng pagkatao. Nakita ko na po ang mga pagsasamang nauwi sa tahimik na kawalan ng pag-asa, kung saan mahal ng dalawang tao ang isa't isa, ngunit parang mga estranghero sa iisang silid. Nakita ko na ang mga kumpiyansang lalaki at babae na nawalan ng kislap dahil nawala ang init ng pisikal na pagmamahal. At nakita ko na kung paano maaaring nakawin ng dahan-dahang emosyonal na pagguho na iyon ang kagalakan ng mas mabilis kaysa sa anumang pisikal na karamdaman. Gayunpaman, kahit na sinisira ng nawawalang intimasya ang puso, nagsisimula na ring maramdaman ng katawan ang kawalan nito sa mga paraang mas mapanganib kaysa sa inaakala ng karamihan. Dahil ang susunod na kahihinatnan ay hindi lamang nakakaapekto sa inyong nararamdaman. Maaari nitong literal na ilagay sa panganib ang inyong puso. Kung nanonood pa po kayo at makabuluhan sa inyo ang mga pananaw na ito, i-type po ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na narito kayo at nakikinig. Magpatuloy po tayo ngayon sa ika-4 na punto, at ito po ay maaaring magkaroon ng seryosong epekto sa kalusugan ng inyong puso. Nagdurusa ang kalusugan ng puso, cardiovascular health. Minsan po akong nagamot ng isang lalaki na nagngangalang Mangcardo, 74 anyos, isang retiradong bumbero, matipuno sa panlabas na anyo. Ngunit nang dumating siya na nagrereklamo ng paninikip ng dibdib at kakapusan sa paghinga, hindi nagsinungaling ang mga pagsusuri. Ang kanyang puso ay nasa ilalim ng stress. Hindi siya naninigarilyo, maayos ang kanyang dieta, at paminsan-minsan siyang nag-eehersisyo. Kaya't marahan ko siyang tinanong, aktibo pa po ba kayo sa pakikipagtalik? Yumuko siya, nagkibit balikat, at nagsabing ilang taon na pong hindi. Ang hindi niya alam, ang hindi alam ng karamihan, ay ang puso ay hindi lamang tumutugon sa dieta at ehersisyo. Tumutugon din po ito sa intimasya. Ang sexual na aktibidad ay isang anyo ng ehersisyong pampuso. Pinapalakas nito ang sirkulasyon, nireregula ang presyon ng dugo
at pinapataas ang produksyon ng nitric oxide na tumutulong panatilihing nababanat at malakas ang mga daluyan ng dugo. Higit pa riyan, ang mismong akto at lahat ng nauuna rito ay naglalabas ng mga kemikal na nagbabawas ng stress, nagtataguyod ng mahimbing na tulog, at nagpapatibay ng emosyonal na ugnayan. Lahat ng mga salik na ito ay direktang nakakatulong sa kalusugan ng puso. Kung walang intimasya, nagsisimulang hindi maramdaman ng puso ang mga senyales na iyon. Sa paglipas ng panahon, tumitigas ang mga arterya, tumataas ang pamamaga, at nananatiling mataas ang mga stress hormone. Maaaring hindi ninyo ito maramdaman kaagad, ngunit tahimik na tumataas ang inyong panganib sa sakit sa puso. Malubha po ang halaga ng pagkawala ng natural na ritmong iyon ng puso. Ayon sa ilang pangmatagalang pag-aaral, ang mga nakatatanda na hindi aktibo sa sexual ay mas malamang na makaranas ng atake sa puso at stroke, lalo na ang mga kalalakihan. Hindi lamang po ito tungkol sa pagpapalampas ng isang sandali ng koneksyon. Ito po ay tungkol sa dahan-dahang pagpapahina sa isa sa pinakamahalagang organo sa inyong katawan. At hindi tulad ng mga panlabas na sintomas na inyong nakikita, tahimik na naiipon ang pinsala sa puso hanggang sa ito'y biglang umatake ng walang babala. Hindi namalayan ni Mang Cardo na ang muling pagbuhay sa intimasya ay maaaring naging bahagi ng pangangalaga sa kanyang puso. Marami po ang hindi. Ngunit malinaw ang agham, ang koneksyon ay nagpapagaling ng higit pa sa emosyon. Pinapalakas nito ang katawan, pinoprotektahan ang puso, pinapanatiling dumadaloy ang dugo, at gumagalaw ang buhay. At kung ang puso ang makina ng katawan, kung gayon, ang susunod nating pag-uusapan ay ang pundasyon ng inyong buong kalusugang sexual. Dahil ang huling kahihinatnan kung babaliwalain ay maaaring mag-iwan ng permanenteng pinsala, pisikal, emosyonal at sa relasyon. At kapag nangyari na ito, hindi na ganoon kadaling bumalik. Panliliit ng ari at paghina ng paggana nito. Naaalala ko po ang isang mag-asawa mahigit 30 taon ng kasal na pumunta sa aking opisina hindi dahil may mali, kundi dahil may isang bagay na tahimik na nawala. Halos isang dekada na silang hindi nagtatalik at wala sa kanila ang nagkaroon ng lakas ng loob na banggitin ito hanggang sa magsimulang magbago ang kanilang mga katawan. Siya ang lalaki ay nagkakaroon ng problema sa pagtayo ng ari. Siya ang babae naman ay nakararanas ng sakit at panunuyo. Ngunit ang pinakamahirap na bahagi ay hindi ang mga pisikal na sintomas. Ito ay ang pighati sa kanilang mga mata ang hindi masabing takot na ang isang bagay na maganda ay permanenteng hindi na nila maaabot. Ito po ang bahaging walang nagbababala sa inyo. Kapag huminto ang sexual na aktibidad sa loob ng mahabang panahon, ang inyong katawan ay hindi lamang humihinto. Ito'y umaangkop at hindi sa mabuting paraan. Para sa mga kalalakihan, bumababa ang daloy ng dugo sa ari at sa paglipas ng panahon, maaaring magsimulang umurong ang mga tissue. Humihina ang pagtayo ng ari, bumababa ang pagiging sensitibo, at sa maraming kaso, mas nagiging mahirap baligtarin ang erectile dysfunction. Para sa mga kababaihan, numinipis ang mga pader ng ari
nawawala ang pagiging elastiko at natutuyo ang lubrikasyon. Kung walang stimulasyon, nagiging marupok ang mga tissue na ginagawang masakit o kahit imposible ang intimasya sa hinaharap ng walang tulong medikal. Ang kapalit na inyong binabayaran ay hindi lamang pisikal. Ito po ay malalim na emosyonal. Ang takot sa kahihiyan, ang kahihiyan na hindi na gumagana tulad ng dati. Ang pag-iwas sa pagiging malapit dahil ayaw ninyong harapin ang nagbago. Nakita ko na po itong nag-alis ng koneksyon sa mga tao, sumira ng mga pagsasama sa tahimik na paraan at lumikha ng mga emosyonal na sugat na hindi nagagamot sa loob ng maraming taon. Ang nagsisimula bilang nagkahiwalay lang kami ng landas ay madalas nagtatapos sa pagsisisi, pagkadismaya at pagbibitiw. Habang mas matagal kayong naghihintay, mas nagiging mahirap, literal at makahulugan. Tulad ng isang kalamnan na hindi kailanman ginagamit, humihina ang paggana ng sexual na bahagi ng katawan kung walang aktibidad. At bagamat may mga paraan para ibalik ito, ang katotohanan po ay mas madaling pangalagaan ang mayroon kayo kaysa subukang muling itayo ito pagkatapos ng maraming taon ng kapabayaan. Ito po ang isa sa pinakamataas na presyong binabayaran ng mga nakatatanda kapag binabalewala nila ang kanilang kalusugang sexual at nakalulungkot. Marami ang hindi ito namamalayan hanggang sa parang huli na ang lahat. Ngunit heto po ang katotohanan, hindi pa huli ang lahat. Hindi kung kikilos kayo ngayon dahil may mga napatunayan at natural na paraan para protektahan ang inyong katawan, ibalik ang intimasya at bawiin ang mga bahagi ng inyong sarili na sinubukang kunin ng pagtanda. Kaya ano po ang maaari ninyong gawin simula ngayon para baguhin ang mga bagay-bagay? Pag-usapan po natin yan sa susunod. Kaya ano po ang maaari ninyong gawin? Kung mataman po kayong nakikinig, maaaring halo-halong emosyon ang nararamdaman ninyo ngayon, pag-aalala, marahil pagsisisi, o kahit takot na huli na para bawiin ang nawala. Ngunit hayaan ninyo po akong linawin, hindi pa huli ang lahat. Anuman ang inyong edad, gaano man katagal na ito, may oras pa po para muling kumonekta sa inyong katawan, sa inyong kapareha, at sa mga bahagi ng inyong sarili na maaaring isinantabi ninyo. Ang katawan ng tao ay kahanga-hangang nababanat, lalo na kapag ginagamot ng may pasensya, pagiging pare-pareho at pangangalaga. At ang intimasya, kahit nasa inyong edad, kitsa 70 at higit pa, ay hindi lamang posible. Maaari itong maging maganda, makapangyarihan at nakapagpapagaling. Ang unang hakbang po ay itigil ang pagtingin sa kalusugang sexual bilang isang bagay na hiwalay sa pangkalahatang kalusugan. Malalim po ang kanilang koneksyon. Magsimula po sa pamamagitan ng pangangalaga sa inyong katawan sa mga pinakapangunahing paraan, sa pamamagitan ng pagkilos, nutrisyon, tulog at pagbabawas ng stress. Ang banayad na ehersisyo tulad ng paglalakad, pag-uunat o paglangoy ay nakakatulong pasiglahin ang sirkulasyon at produksyon ng hormone. Ang pagkain ng mga pagkaing masustansya sa puso at pananatiling hydrated ay sumusuporta sa paggana ng mga ugat na mahalaga para sa intimasya. Ang pagkakaroon ng sapat na pahinga at pagbabawas ng emosyonal na stress ay kasing kritikal din
dahil ang isang kalmadong isip ay nag-aanyaya ng koneksyon. Kung kayo po ay nasa isang relasyon, buksan ang usapan. Alam ko pong hindi ito laging madali, lalo na pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan. Ngunit, ang pagiging bukas palad sa nararamdaman vulnerability ang daan patungo sa pagiging malapit. Hindi ninyo kailangang ayusin ang lahat sa isang gabi. Magsimula sa haplos, sa kabaitan sa pakikinig. Ang intimasya ay hindi nagsisimula sa silid-tulugan. Nagsisimula po ito sa kung paano natin ipinadarama sa isa't isa. At pakiusap po, huwag kayong matakot makipag-usap sa inyong doktor. May mga ligtas at epektibong paggamot na magagamit mula sa mga natural na suplemento hanggang sa mga low-dose na therapy. Ngunit, ang unang hakbang po ay ang pagtatanong. Karapatan ninyong makaramdam ng sigla, koneksyon at kabuuan. Hindi po ninanakaw ng edad ang karapatang iyon. Ang katahimikan ang gumagawa niyon. Mas malaki po ang inyong kapangyarihan kaysa sa inyong inaakala. Ang tanong po ay handa na ba kayong gamitin ito? Dahil ang huling bagay na nais kong ibahagi sa inyo ay hindi tungkol sa takot o pagkawala. Ito po ay tungkol sa pag-asa. Sa huling mensaheng ito, nais kong ipakita sa inyo kung ano talaga ang posible kapag pinili ninyong bawiin ang inyong sigla, gaano man kayo katanda. Pagsama-samahin po natin ang lahat. Pangwakas na kaisipan, ang pagtanda po ay hindi nangangahulugang pagkupas. Hindi po ito nangangahulugang nagiging invisible kayo o na ang mga bahagi ninyo ay hindi na mahalaga. Ang ibig sabihin po nito ay dapat kayong maging mas intensyonal tungkol sa inyong kalusugan, inyong kaligayahan, inyong koneksyon, at inyong intimasya. Dahil ang pinag-usapan po natin dito ay hindi lamang tungkol sa pakikipagtalik. Ito po ay tungkol sa pananatiling buhay sa pinakabuong kahulugan ng salita. Kung hihinto po kayo sa pakikipagtalik sa katandaan, ang mga kapalit ay maaaring malalim at malawak ang sakop, mas mabilis na bumababa ang inyong mga hormone, ninanakawan kayo ng enerhiya, lakas at emosyonal na balanse. Nagsisimulang dumulas ang inyong isip dahan-dahan sa simula, ngunit tahimik na naiipon ang pinsala. Pumapasok ang depresyon at kasama nito ang kalungkutan at pagkawala ng pagkakakilanlan na hindi kayang ayusin ng anumang tableta. Nagdurusa ang inyong puso, kapwa pisikal at emosyonal. At marahil, ang pinakamasakit ang inyong kakayahang makaramdam, kumonekta, at magpahayag ng pagmamahal sa pamamagitan ng inyong katawan ay nagsisimulang mawala, minsan ay permanente. Ngunit nais ko pong marinig ninyo ito at paniwalaan, ang mga pagbabagong ito ay hindi permanente. Hindi po kayo sira. Hindi pa po kayo tapos. Maaaring nagbago na ang inyong katawan, ngunit ang inyong kakayahan para sa kagalakan, pag-ibig, pagnanasa, at pagiging malapit ay hindi nawala. Maaaring nakabaon ito, maaaring kinakalawang, ngunit nandyan pa rin po iyan naghihintay. May karapatan po kayong makaramdam, humipo, magbahagi ng tawanan, yumakap at mayakap. At hindi po ito makasarili o kahangalan na naisin ang mga bagay na iyon. Ito po ay pagiging tao. Sa katunayan, mahalaga po ito sa inyong kalusugan. At kung mayroong isang bagay sa mensaheng ito
na pumukaw ng damdamin sa inyo, isang alaala, isang pananabik, marahil kahit kaunting pighati, okay lang po iyon. Ibig sabihin buhay pa kayo, bukas pa, may kakayahan pa. Magsimula po ng maliit, magkaroon ng usapan, abutin ang kamay ng inyong kapareha, igalaw ang inyong katawan, magtanong sa inyong doktor. Hindi po ninyo hinahabol ang kabataan. Binabawi ninyo ang sigla, hindi para sa pag-apruba ng iba, kundi para sa inyong sariling kapakanan at dignidad. Dahil sa huli ang layunin ay hindi para bumalik sa kung sino kayo dati. Ito po ay para maging ganap na kung sino kayo ngayon sa yugtong ito ng buhay, kasama ang lahat ng lakas, kahinahunan, karunungan at pagnanasa na kaakibat nito. Karapat-dapat po kayo riyan at hindi pa huli ang lahat para magsimulang muli. Ang pinakamahalagang aral na natutunan ko at nais kong ibahagi sa inyo ay ang pagtanda ay hindi isang pasibong paghina. Ito po ay isang aktibong paglalakbay. Mas malaki po ang inyong kontrol sa inyong kalusugan, kaligayahan at sigla kaysa sa inyong pinaniniwalaan. Ito po ay tungkol sa paggawa ng mga may kamalayang pagpili araw-araw para alagaan ang inyong katawan, isip at espiritu, kabilang ang inyong mga intimong koneksyon. Huwag po ninyong hayaang diktahan ng katahimikan o maling akala ang kalidad ng inyong mga huling taon. Karapat-dapat po kayong mamuhay ng lubusan ng may kagalakan, koneksyon at dignidad sa bawat edad. Hindi pa po huli ang lahat para simulang bawiin ang inyong sigla. Ano po ang inyong masasabi rito? Naranasan o napansin niyo po ba ang alinman sa mga pagbabagong ito? Pakiusap, ibahagi po ninyo ang inyong mga karanasan o katanungan sa comment sa ibaba. Mahalaga po ang inyong boses at ang inyong kwento ay maaaring makatulong sa iba. Kung ang mensaheng ito po ay tumatak sa inyo, mangyaring pindutin ang subscribe button para sa karagdagang kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at ibahagi po ninyo ang artikulong ito sa mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang sa usapang ito. Suportahan po natin ang isa't isa sa pamumuhay ng ating pinakamagandang buhay.